Nagsisimula ang kwento sa isang binatang nagngangalang Gil. Iniwan niya ang kanyang pamilya sa baryo at pumunta sa lungsod, umaasang makakahanap ng magandang trabaho. Ngunit matapos mawala ang dati niyang trabaho, kahit ilang beses siyang nakapagpunta sa mga panayam, wala pa rin siyang nakuha na trabaho. Gayunman, mayroon siyang isang natatanging talento, at gamit ang talentong yun, nagagawa niyang bayaran ang kanyang upa at buwanang gastusin. Ang espesyal na talento niya ay napakahusay siyang maglaro ng claw machine game, at palagi siyang nananalo ng madali. Simple lamang ang patakaran ng larong ito, sa $1, nakakakuha siya ng 3 pagkakataon upang maglaro. Gamit ang controller na parang maliit na crane, sinusubukan niyang makuha ang pinakamaraming regalo sa 3 pagkakataong yun. Anumang premyo ang kanyang mapanalunan, ibinibenta niya, at doon siya kumukuha ng kanyang kabuhayan. Isang umaga, sinabi ng kanyang kaibigang si William na may bagong nangungupahan sa palapag sa ibaba. Magbubukas sila ng panaderya doon. Binuksan ni Gil ang kanyang frigidaire at nakita niyang ubos na ang gatas, kaya pumunta siya upang bumili. Sa daan papunta sa tindahan, napansin niya ang nabasag na bote ng salamin sa kalsada. Inisip ni Gil na kapag may naapak nito, maaaring masugatan. Kaya pinulot niya ito at itinapon sa basurahan. Pagkatapos ay napansin niya na may bagong binubuong panaderya ilang hakbang mula sa kanyang gusali. Ito ang tindahan ng kanyang mga bagong kapitbahay. Kinagabihan, pag-uwi ni Gil, inalis niya ang alikabok sa marumi niyang kumot. May isang maliit na bagay na nahulog mula rito. Bumaba si Gil at nagsimulang hanapin ito sa mga damuhan malapit sa gusali. Ang bagay na yon ay ang kanyang neck pillow. Pagkapunot niya nito at nagsimulang maglakad pabalik, napansin niya ang isang dalaga na nakaupo sa upuan sa hardin, umiinom ng malamig na soda. Nang makita ni Gil ang dalaga, tila tumigil ang oras. Ang kagandahan nito ay lubos siyang naakit. Kinabukasan, ikinwento niya sa kanyang kaibigan na ang dalaga ay tila isang anghel. Hindi raw niya mapigilan ang pagtingin dito, at hanggang ngayon ay nakikita pa rin niya sa kanyang isipan ang mukha nito. Pagkatapos noon, lumabas siya upang muling maglaro ng claw machine game. Pagkatapos manalo, ibinigay niya ang lahat ng premyo sa kanyang kaibigan. Pagbalik ni Gil sa bahay at pagsakay sa elevator, bigla niyang nakita ang parehong dalaga na nakita niya nung nakaraang gabi, nakatayo sa tapat ng pinto ng elevator at kumikilos ng kakaiba. Bigla na lamang siyang inatake ng dalaga. Sinubukan ni Gil na protektahan ng sarili gamit ang laruan na hawak niya. Ngunit nang tamaan ng laruan ng dalaga, mas lalo itong nagalit, hinawakan siya sa leeg, at sinimulang saktan siya. Dahil wala nang ibang pagpipilian, inuntog ni Gil ang ulo ng dalaga gamit ang sarili niyang ulo, at nakatakas mula sa elevator. Kinabukasan, paggising ni Gil, kumuha siya ng isang patpat at nagsimulang hanapin ang dalaga mula kagabi. Nang hindi niya ito matagpuan kahit saan, bumaba siya sa gusali. Pagdating niya sa ibaba, nakita niyang nagbukas na ang bagong panaderya sa tapat ng kanilang gusali. Nang sumilip siya sa pinto upang tumingin sa loob, lumapit sa tabi niya ang tagapamahala ng panaderya na si Ara. Dahil sa kaba, sinabi ni Gil na naparito siya upang bumili ng tinapay. Habang bumibili si Gil, tinanong ni Ara kung nakatira siya sa gusaling yun. Sinabi ni Gil na oo, nakatira rin sila sa iisang gusali. Siya ay nasa itaas na palapag, at sila naman ay nasa ibaba. Narinig ito ni Ara, kaya tinawag niya ang may-ari ng panaderya na si Sua, at sinabi na nakatira sa kanilang gusali ang binatang ito. Nang makita ni Gil si Sua, agad niya itong nakilala. Siya ang parehong magandang dalagang nakita niya sa upuan noong gabing yun. At siya rin ang parehong dalagang nakipaglaban sa kanya sa elevator kagabi. Dahil sa hiya, ibinaba ni Gil ang kanyang ulo at tahimik na lumabas ng panaderya. Ngunit lumabas si Sua at tinawag ang kanyang pangalan. Nang marinig niya ang boses nito, natakot si Gil at tumakbo. Makalipas ang ilang sandali, naabutan siya ni Sua. Inakala ni Gil na pagsasabihan siya dahil sa nangyari kagabi, ngunit laking gulat niya nang sabihin ni Sua na dahil kapitbahay at bagong customer siya, nais lamang niyang bigyan siya ng maliit na regalo. Pag-uwi ni Gil, naisip niya na malakas ang tama ng pagkakauntog niya sa ulo ni Sua kagabi at maaaring nasaktan nito. Ngunit hindi man lamang ito nabanggit ng dalaga kanina. Inisip niya na baka mayroon itong kakaibang problema sa alaala. Nung gabing yun, bandang 2:00 ng madaling araw, natutulog si Sua sa kanyang silid. Nanaginip siya ng isang madilim na lugar, lubos na nababalot ng kadiliman, at sa gitna ng dilim ay may isang babaeng nakaupo mag-isa. Bago pa niya makita ng malinaw ang iba pa, bigla siyang nagising. Sa parehong oras, napansin ni Gil mula sa kanyang bintana na si Sua ay nakatayo sa hardin sa kakaibang paraan. Naghahanap si Gil ng dahilan upang makausap siya, kaya agad niyang binuksan ang kanyang frigidaire at ininom ang lahat ng gatas, pagkatapos ay kinuha ang walang lamang karte ng gatas at nagsabi sa sarili na kailangan niyang bumili ng gatas sa ganitong oras. Pagdating niya sa hardin, wala na si Sua roon. Nakatayo na pala ito sa tabi ng kalsada sa labas ng apartment. Biglang may paparating na truck, at nagsimulang maglakad si Sua patungo dito. Sa mismong sandaling yon, may isang lalaking mabilis na tumakbo at iniligtas siya.
Patuloy na nagpupumigla si Sua at sinusubukang bumalik sa kalsada. Dahil sa narinig na sigawan, tumakbo papalapit si Gil. Inakala niyang inaabuso ng lalaki si Sua, kaya sinubukan niya itong pigilan. Ngunit sumigaw ang lalaki na huwag gumalaw. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Sang-su. Ipinakita niya ang isang litrato at sinabi kung sa tingin ba ni Gil ay inaabuso niya ang babae. Ipinaliwanag niyang si Sua ang kanyang nag-iisang anak. Pagkatapos ay tinanong niya si Gil kung bakit niya sinusundan ang kanyang anak. Sinabi ni Gil na kagabi ay kakaiba ang kilos ni Sua sa loob ng elevator. Pati ngayong gabi, nakita niya itong nakatayo sa balkonahe na tila hindi normal. Nang marinig ito, tumingin si Sua kay Gil at sinabi na siya ang taong tumama sa ulo niya kagabi. Mabilis na hinawakan ni Sang-su ang kanyang anak upang pigilan ito. Sinabi niya kay Gil na lumayo sa kanila at huwag magsabi ng kahit kanino tungkol sa nangyari. Nang tangkaing muli ni Sua na atakehin si Gil, agad siyang tumakbo palayo sa takot. Makalipas ang ilang sandali, nakita si Sua na mahimbing na natutulog sa kanyang kama. Tinanong ni Sang-su si Ara kung paano ito nakalabas mag-isa. Sumagot si Ara na sinubukan niyang pigilan si Sua, ngunit ikinandado nito ang pinto at lumabas ng mag-isa. Kinabukasan, pagpasok ni Gil sa elevator, sumakay din si Sua. Nang magsimulang humingi ng tawad si Gil, tinitigan lamang siya ni Sua na tila nagtataka, dahil wala siyang kahit anong natatandaan tungkol sa nangyari kagabi. Hindi niya maintindihan kung bakit humihingi ng paumanhin si Gil. Kinagabihan, naglakad si Sua kasama ang kanyang ama. Palihim silang minamasdan ni Gil mula sa malayo. Nasa oras na 2:22 ng madaling araw. Nakita ni Gil na naglalaro si Sua na parang bata kasama ang kanyang ama sa parke. Pagkatapos ay dumaan sila sa isang supermarket, kung saan kumain siya ng kanyang paboritong cake. Hindi man lamang hawak ni Sua ang bote ng tubig, umiinom lamang siya kapag hawak ito ng kanyang ama. Sinabi ni Sang-su na dahil kay Sua, madalas silang lumipat ng tirahan. Inakala niyang uupa lamang sila ng apartment na ito ng panandalian, ngunit napilitan siyang bilhin ito dahil kay Sua. Ngumiti si Sua at sinabi na ang halaga ng lugar na ito ay madodoble balang araw. Sa mismong sandaling yon, bigla siyang kumilos ng kakaiba at nakatulog. Binuhat siya ni Sang-su sa kanyang likod at nagsimulang maglakad pauwi. Ngunit bigla niyang naramdaman ang matinding kirot sa kanyang gulugad at bumagsak. Mabilis na tumakbo si Gil at sinalo si Sua bago ito bumagsak. Nadala si Sang-su sa ospital. Si Sua ay nanatiling natutulog, nakasandig sa likod ni Gil. Tinanong ni Ara si Gil kung anong uri ng trabaho ang kanyang ginagawa. Sumagot si Gil na sa ngayon ay wala siyang trabaho. Kinabukasan, pumunta si Gil sa ospital upang bisitahin si Sang-su. Tinanong ni Sang-su kung dinala niya ang kanyang hiningi. Kinuha ni Gil ang kanyang resume at iniabot ito. Pagtingin ni Sang-su, sinabi niyang hindi maganda ang mga marka ni Gil at ilang beses na siyang natanggal sa trabaho dahil sa mababang pagganap. Gayunpaman, maaari niyang ialok ang isang trabaho. Ipinagpatuloy niya na sa araw ay magtatrabaho si Gil sa panaderia. Ngunit mula 2:00 hanggang 5:00 ng madaling araw, kailangan niyang samahan ang kanyang anak sa paglalakad. Ngunit hindi ordinaryong dalaga si Sua. May espiritong naninirahan sa loob niya. Tuwing gabi pagkatapos niyang makatulog, ang espiritu ang kumokontrol sa kanyang katawan. Ang espiritong yon ay nasa kanyang katawan mula nang siya ay ipinanganak. Ang mga ninuno ng kanyang ina ay isinumpa, at dahil sa sumpang yon, ang espiritong ito ay naipit sa loob ni Sua. Mahilig itong gumala sa ilalim ng liwanag ng buwan. Iyon ang dahilan kung bakit gabi-gabi, kapag tulog na ang lahat, inilalakad ko siya. Ngunit wala siyang natatandaan sa mga nangyayari pagdating ng umaga. Dinala ko na siya sa maraming albularyo, ngunit wala ni isa ang nakatulong. Tumingin ng seryoso si Sang-su kay Gil at sinabi na ngayong may sakit siya at nakakulong sa ospital, si Gil ang kailangang pumalit sa kanyang lugar at maglakad kasama ni Sua tuwing gabi. Sa narinig na yon, natakot si Gil at naisip na ayaw niyang tanggapin ang ganitong uri ng trabaho. Ngunit dahil wala siyang trabaho at talagang kailangan niya ng pagkakakitaan, at paulit-ulit ding nakikiusap si Sang-su, sa huli ay pumayag si Gil. Nang gabing ilalabas na ni Gil si Sua para maglakad, sinabi ni Sua na binasag niya ang ulo niya sa elevator noong gabing yun, kaya ngayong gabi siya naman daw ang babasag sa ulo ni Gil. Ipinaliwanag ni Ara kay Sua na mula ngayon si Gil ang maglalakad sa kanya tuwing gabi dahil ang kanyang ama ay may sakit at nasa ospital. Sa labas, sinabi ni Sua kay Gil na hindi siya isang karaniwang multo. Isa siyang mataas na uri ng espiritu. Mapanganib siya, mayroon siyang 2 pakpak at 2 malalaking sungay. Ngunit ang mga ordinaryong tao kagaya niya ay hindi makakakita ng mga yon. Kinabukasan, sinabi ni Gil kay Sang-su na hindi niya kayang gawin ang ganoong mapanganib na trabaho. Hindi raw siya gusto ng espiritu. Nagmakaawa si Sang-su at sinabing gagaling siya sa loob ng ilang araw. Hanggang sa gumaling siya, magtatrabaho lamang si Gil sa panaderia tuwing araw. At sa gabi, si Sang-su ang maglalakad kasama ni Sua. Ang kailangan lamang ay bantayan muna niya si Sua pansamantala. Ngayon ang unang araw ni Gil sa panaderia. Sinabi ni Ara kay Sua na kinuha ng kanyang ama si Gil bilang bagong katulong.
Pagkatapos, kinausap ni Ara si Gil ng lihim at binalaan siyang hindi maalala ni Sua ang anumang nangyayari tuwing gabi. Ang espiritu ang kumokontrol sa kanyang katawan. Huwag siyang matakot, hindi siya papatayin ng espiritu. Kinagabihan, nang ilakad ni Gil si Sua, naglaro ang espiritu ng emosyonal na pakana sa kanya. Gumawa ito ng nakakaakit na mukha at kunwaring nagpapahayag ng pag-ibig kay Gil. Naalala ni Gil ang sinabi ni Sang-soo, na susubukan ng espiritu na gamitin ang damdamin niya. Kapag bumigay siya, lalo pang lalakas ang espiritu at mas tatagal ang pananatili nito sa katawan ni Sua gabi-gabi. Dahil dito, sumigaw si Gil na hindi siya magpapaloko. Sa sandaling yon, naalala ni Sua ang paborito niyang pagkain. Hinila niya si Gil patungo sa supermarket at sinabi sa tindero na palaging maghanda ng paborito niyang cake. Binalaan niya na kapag bumalik siya sa gabi at walang cake, magkakaroon ito ng problema. Dumating ang isang batang babaeng bibili rin ng kaparehong cake, ngunit kinuha na ng espiritu ang lahat. Nang hindi makuha ng bata ang paborito niyang cake, umiyak ito. Nakita ito ni Sua at tinuksong ipinakita pa ang mga cake bago kainin, dahilan para tumakbo nang umiiyak ang bata. Sinabi ni Gil na parang hindi totoo ang isang multo kung ganoon ito kababaw. Sa narinig niyang yon, nagalit ang espiritu at sinubukang pabagsakin ang isang mesa. Nang hindi nito magawa, nagsimula itong maghagis ng maliliit na bagay. Sa isang sandali, nakahuli ito ng isang insekto at sinubukang isubo, ngunit hinawakan ni Gil ang kamay nito at sinabi na naniwala siyang totoo ito bilang espiritu, ngunit huwag nang saktan si Sua. Kinabukasan sa panaderia, itinuro ni Sua kay Gil kung paano gawin ang mga gawain doon. Tinitingnan siya ni Gil, iniisip kung ang tungkol sa espiritu ay isang pag-arte lamang o totoong nangyayari. Sinabi ni Sua kay Gil na hindi niya kailangang matakot. Eksaktong 2:00 ng madaling araw, lumabas ng bahay si Gil na may dalang bag, bote ng tubig, at ilang mahalagang gamit. Sa parke, umupo siya sa duyan at sinabi ng espiritu na tulungan siyang itulak. Itinulak siya ni Gil ng malakas hanggang sa lumipad ang espiritu at bumagsak ng nakadapa. Nagalit ang espiritu at sinubukang saktan si Gil. Samantala, si Sang-soo na nasa ospital ay tinitingnan ang lokasyon ng kanyang anak sa pamamagitan ng tracker sa kanyang telepono. Sa maghapon, palihim na tumitingin si Gil kay Sua. Unti-unti ay nakikita sa kilos niya na nagsisimula siyang magustuhan nito. Isang gabi, pumunta siya sa supermarket upang bumili ng pagkain. Sinabi ng tindero na ubos na ang mga cake. Nagkunwari ang espiritu na malungkot at nagsabi na hindi na ito magtatagal sa mundong ito, at ang cake na yon ang paborito niya sa lahat. Nang marinig yon, inilabas ng tindero ang isang tinagang cake at ibinigay dito. Ngunit nagalit ang espiritu at sinermonan ng tindero kung bakit siya nito niloko. Samantala, dumating ang batang babae mula noong nakaraang gabi upang bumili rin ng cake at nakita niyang kinain na ni Sua ang lahat. Kinabukasan, dumaan ang batang yun sa panaderia, kumain ng ilang cake, at umalis. Sa gabi, tuwing lumalabas ang espiritu, palagi nitong hinahanap ang isang palayok na yari sa lupa. Habang abala sa trabaho, lihim ding tinitingnan ni Sua si Gil. Dahan-dahan silang nagiging magkaibigan. Isang gabi, tinanong ni Gil ang espiritu kung sino ang nagbigay dito ng kakaibang kulot na buhok at nakakatakot na hitsura. Sinabi ng espiritu na kaya nitong baguhin ang mga yon gamit ang mahika sa loob ng 1 segundo. Ngunit iba ang katotohanan. Si Ara ang gumugugol ng mahabang oras gabi-gabi upang ayusan at lagyan ng makeup si Sua. At tuwing umaga pagkatapos ihatid ni Gil si Sua pauwi, inaalis ni Ara ang makeup upang hindi mapansin ni Sua kapag nagising siya. Kinabukasan sa panaderia, sinabi ni Ara na minsan ay nilinlang niya ang espiritu gamit ang peking mahika at naniwala ito. Bilang kapalit, hiniling niyang samahan siya nito sa bahay ng isang albularyo. Kahit anong ritual ang ginawa ng albularyo upang atali at paalisan ang espiritu, wala itong epekto. Tanging ang espiritu lamang ang nakakaalam kung paano ito aalis mula sa katawan ni Sua. Sa narinig niyang ito, nagkaroon ng ideya si Gil. Tahimik niyang pinlano na lokohin ang espiritu sa isang pastahan, pilitin itong sabihin ang katotohanan, at manalo. Ayon sa plano, dinala ni Gil ang espiritu sa isang claw machine game. Sinabi niya na pumili ang espiritu ng isang laruan sa loob ng kahon, at kukunin niya ito sa loob ng 3 pagtatangka. Sinabi ng espiritu na kapag nabigo siya, mananatili siya sa katawan ni Sua ng 6 na oras sa halip na 3. Sumagot si Gil na kapag siya naman ang nanalo, sasabihin ng espiritu kung paano niya ito mapapaalis mula sa katawan ni Sua magpakailanman. Sumang-ayon ang espiritu at itinuro ang isang maliit na puting laruan. Nabigo si Gil sa unang 2 pagtatangka, at nagsimulang matawa ang espiritu. Ngunit sa huling subok, nakuha ni Gil ang laruan. Ayon sa kasunduan, sinabi ni Gil na ngayon ay dapat niyang sabihin kung ano ang dapat niyang gawin upang mapalaya si Sua. Sinabi ng espiritu na kailangan niyang banggitin ang pangalan nito ng 3 beses at utusan nitong umalis sa katawan ni Sua, at aalis ito. Tinanong ni Gil kung ano ang tunay nitong pangalan. Ngumisi ang espiritu at nagsabing sinabi na nito ang kailangan sa kasunduan, ngunit hindi kasama roon ang pagsasabi ng pangalan. Kinabukasan, nag-deliver si Gil ng tinapay sa isang tindahan.
Doon niya nakasalubong ang isang lalaking nagngangalang Chan. Agad na lumapit si Sua at humingi ng paumanhin dito. Tumingin si Chan kay Sua na tila may naaalala at sinubukang hawakan ang kamay nito. Ngunit mabilis na hinawakan ni Gil ang kamay ni Chan at siya ang humingi ng paumanhin. Pagkatapos, habang magkasama sina Gil at Sua sa parke, sinabi ni Sua na pakiramdam niya ay hindi siya mahimbing matulog sa gabi. Minsan daw ay nananaginip siya tungkol sa isang lalaking palaging sinusubukang protektahan siya. Sa narinig na yon, lihim na natuwa si Gil. Baka nagsisimula na ring makaramdam si Sua para sa kanya. Kinagabihan, dinala ni Gil ang espiritu sa tabing ilog. Nakakita sila ng isang lalaki na nakatayo sa tulay, handa nang tumalon. Lubog siya sa utang at nais nang tapusin ang kanyang buhay. Sinusubukan siyang kumbinsihin ng mga pulis, ngunit hindi siya nakikinig. Pagkatapos, napansin niya ang isang dalagang nakatayo sa ibaba ng tulay, nagsasabi ng kung ano sa kanya. Tila sinasabi ng dalaga na huwag tumalon. Naging emosyonal ang lalaki at napaiyak. Ngunit nang makinig siyang mabuti, napagtanto niyang ang sinasabi ng dalaga ay tigilan ang pag-arte at tumalon na lamang. Hindi raw ito masakit. Upang ipakita, biglang tumalon ang espiritu sa tubig. Nagpanik si Gil at tumalon din upang iligtas siya, ngunit hindi marunong lumangoy si Gil. Nailigtas ng mga pulis si Gil, ngunit hindi nila makita si Sua kahit saan. Pagkaraan, nakita nilang ang espiritu ay masayang lumalangoy papunta sa kabila ng ilog. Kinabukasan, kumalat ang balita sa telebisyon, at mariing pinagalitan ni Sangso at Ara si Gil. Nang susubukan siyang saktan ni Sangso, biglang lumabas si Sua kaya napahinto ito. Ibinabalik ni Sua ang ama sa ospital. Ipinahayag ni Ara kay Gil na pangarap ni Sua na mag-aral sa France, ngunit kung hindi maalis ang espiritu, hindi yun matutupad. Kinagabihan, habang hinihintay ni Gil na lumabas ang espiritu, biglang lumabas si Sua mula sa kanyang silid at gising siya. Nagulat siya nang makitang nandoon si Gil sa labas at nagtanong kung bakit siya naroroon ng ganoong oras. Nagulat si Gil sapagkat ngayong gabi, hindi lumabas ang espiritu. Habang naglalakad, sinabi ni Sua na hindi siya makatulog. Araw yun ang anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang ina. Iniwan siya ng ina noong siya ay 8 taong gulang. Nagpunta sina Gil at Sua upang manood ng isang pelikulang romantiko. Ipinatong ni Sua ang kanyang kamay sa kamay ni Gil, at dahan-dahan namang inilagay ni Gil ang kanyang kamay sa ibabaw nito. Ngunit nang tumingin siya kay Sua, bigla itong umiti ng kakaiba. Iyon ang hudyat na muling pumasok ang espiritu. Ipinahayag ng espiritu na may lakas ng loob si Gil na hawakan ang kanyang kamay kahit pangit daw ang mukha nito. Agad siyang lumabas ng sinehan. Sinundan siya ni Gil at sinabi niyang dahil sa espiritu, hindi may papadala ang pamilya ni Sua sa kanya para sa mas mataas pang pag-aaral. Hiniling niya na sabihin ng espiritu ang tunay nitong pangalan upang mapalaya niya ito. Sinabi ng espiritu na kailangan muna siyang mapasaya ng tunay. Kapag nagawa yon, sasabihin niya ang tunay niyang pangalan. Matagal na niyang nais na maglaro sa isang malaking bouncy house. Kung susundin ni Gil ang kanyang mga nais, mababawasan ang oras niyang sumasakop sa katawan ni Sua at darating ang araw na aalis siya ng tuluyan. Napansin niya ang isang larawan ng dalampasigan at sinabi niyang nais niyang pumunta roon muna. Sinabi ni Gil na kailangan nilang pumunta sa umaga dahil sa gabi lamang lumilitaw ang espiritu. Kaya sinabi ng espiritu na dalhin ni Gil si Sua roon sapagkat nakikita niya ang lahat mula sa loob ng katawan nito. Kinabukasan, dinala ni Gil si Sua sa tabing dagat. Sinabi ni Sua na masama ang pakiramdam ni Ara kaya hindi siya nakasama. Napansin ni Gil ang dahan-daang pagpatak ng mga luha ni Sua. Nang tinanong niya kung bakit, sinabi ni Sua na hindi niya alam kung bakit siya umiiyak. Napagtanto ni Gil na yon ay luha ng espiritu, luha ng kasiyahan dahil naroon siya sa paborito niyang lugar. Kinagabihan, diniligan ng espiritu ang isang puno at nakakita ng isang palayok na nakabaon sa lupa. Sinabi ni Gil na dinala niya si Sua sa tabing dagat tulad ng hiling nito. Masaya siyang nag-enjoy, kaya pakiusap sana nitong palayain na si Sua at hayaan siyang umalis. Nagalit ang espiritu at binasag ang palayok. Ipinahayag nitong sinabi niya noon na dapat siyang mapasaya mula sa puso. Ngunit kung patuloy siyang aasar, gagawa siya ng masama kay Sua. Sinimula ng espiritu na bunutin ang mga damo at kainin ito. Nang sinubukan siyang pigilan ni Gil, tumakbo siya papunta sa kalsada. May sasakyang dumaan at muntik na siyang masagasaan. Hindi siya nakagalaw sa may unahan dahil may nakasabit na lubid na may mga banal na panalangin. Dumating si Gil, hinawi ang dumi sa kanyang mukha, at sinabi niyang magkakasakit siya sa pagkain ng ganoon. Nangako si Gil na mula ngayon, tutuparin niya ang mga nais nito ng may ngiti. Kinabukasan, dinala ni Gil ang espiritu upang maglaro sa bouncy house. Masaya itong tumatalo na parang bata. Sa sandaling yun, nagsimulang bumalik ang ilang alaala mula sa kanyang nakaraan. Pagkatapos, bumisita sila sa isang parke ng mga bulaklak. Sinabi ni Gil na tila gusto niya ang mga bulaklak. Ipinahayag ng espiritu na isa siyang nakakatakot na multo at hindi niya gusto ang mga walang saysay na bagay. Ngunit sa kabaligtaran, ang kanyang damit ay puno ng disenyo ng mga bulaklak.
Habang pinagmamasdan ni Gil ang espiritu na masayang nakikipaglaro sa mga bulaklak, sinabi niyang nais niyang kuhanan ito ng litrato. Hiniling niyang bigyan siya ng maliit na ngiti. Sinabi ng espiritu na siya ay isang nakakatakot na multo at hindi siya marunong umiti. Ipinahayag ni Gil na narinig niyang ang mga hybrid na espiritu ay marunong umiti, at kaya pa nilang mag-post ng maganda para sa mga larawan. Narinig ng espiritu ang papuri sa kanya kaya nagsimula siyang mag-post ng maganda. Ipinakita ni Gil ang mga larawan at sinabi na napakaganda ng kalabasan nito. Ngunit sinabi ng espiritu na hindi yun ang tunay niyang anyo. May dalawa siyang sungay at pakpak. Habang sinasabi ito, gumuhit siya ng kakaibang larawan ng sarili niya. Kahit mukhang kakaiba ang iginuhit niya, sinabi ni Gil na malinaw mula sa kanyang larawan na siya ay napakaganda at tanyag. Tinanong niya kung ano ang tawag ng kanyang mga kaibigan sa kanya noon. Sinabi ng espiritu na tinatawag nila siyang Meow. Agad na tinawag ni Gil ang pangalang yun at hiniling na iwan niya ang katawan ni Sua. Tumawa ang espiritu dahil alam niyang susubukan ni Gil ang ganoong paraan. Sinabi niyang sinadya niyang bigyan siya ng maling pangalan. Kinabukasan sa panaderia, masayang ibinalita ni Gil ang isang magandang balita. Ikinwento niya na kagabi, dinala niya ang espiritu sa bouncy house ayon sa kanilang kasunduan. Mula ngayon, mananatili ang espiritu sa katawan ni Sua ng 30 minuto na mas maikli kaysa dati. Kung dati ay 3 oras, ngayon ay magiging 2.5. Nang marinig yun, sinabi ni Ara na pasayahin niya ulit ang espiritu ngayong gabi upang mabawasan pa muli ng 30 minuto. Ayon sa plano, dinala nila ang espiritu sa isang bar party ng gabing yun. Napansin ni Gil ang isang lalaking mahigpit na humahawak sa kamay ng espiritu. Siya ang parehong lalaking nabunggo ni Sua habang nagde-deliver ng tinapay. Ang pangalan niya ay Chan. Tinitigan ni Chan si Gil at tinanong kung sino siya dahil nobya raw niya ang babaeng hawak nito. Nang marinig yun, tinitigan ni Chan si Sua nang may pagtataka bago umalis nang walang sinasabi. Kinabukasan, nang pumunta si Gil sa panaderia, nakita niyang tinutokso ni Ara ang kaibigan nito. Nagtanong si Sua kung kailan pa naging magkaibigan ng dalawa dahil hindi niya natatandaan ang naganap noong nagdaang gabi. Sa sandaling yun, dumating si Chan sa panaderia. Tinitigan niya si Sua ng kakaiba, bumili ng candy, at umalis. Agad na sinundan ni Gil si Chan at tinanong kung sino siya. Sinabi ni Chan na alam niyang may ibang nilalang sa loob ni Sua. Naglagay siya ng sagradong lubid upang subukin ito at matagal na niya itong sinusundan mula sa malayo. Ngunit tuwing susubukan niyang lapitan ito, lagi raw dumadating si Gil upang protektahan siya. Sinabi ni Chan na siya lamang ang makakapagpalaya kay Sua. Sagot ni Gil na nagkakamali siya at walang ganang nangyayari kay Sua. Kinagabihan, sinabi ng espiritu kay Gil na si Chan ay isang mangkukulam at ang mga ninuno nito ay minsang nagtangkang magtaboy sa kanya ngunit nabigo silang lahat. Wala ni isa sa kanila ang nakapagpaalis sa kanya. Kinabukasan, habang palabas si Sua papuntang klase, sinabi ni Gil na tawagan siya nito pag-uwi upang sunduin niya siya. Masayang ngumiti si Sua. Sa dapit hapon, habang naghihintay ng bus, may isang batang babae na humiling kay Sua na taliin ang kanyang sintas. Nang atali niya ito, binigyan siya ng bata ng candy. Sumakay si Sua sa bus, kinain ng candy, at agad na nakatulog. Sa sandaling yun, dumating si Chan at tumayo sa tabi niya. Samantala, nag-uusap sina Sangso at Gil sa panaderia. Biglang naalala ni Gil na tatawag si Sua sa kanya pauwi, ngunit hindi pa rin siya nagtitext o tumatawag kahit hating gabi na. Binuksan ni Sangso ang tracking app at nakita nilang mali ang direksyong tinatahak ni Sua. Agad na kinuha ni Gil ang telepono at nagmadaling hanapin siya. Sa oras na yun, nadala na ni Chan si Sua sa kanyang taguan. Iginapos niya si Sua sa isang upuan, binuksan ang kamera, at sinimulan ng ritual para paalisin ang espiritu. Sa sandaling yun, pumasok ang espiritu sa katawan ni Sua. Sinabi ni Chan na ngayon ay ipapalayas niya ito at ibabalik ang karangalan sa kanilang angkan. Dumating si Gil at agad na pinabagsak si Chan. Habang iniuuwi ni Gil si Sua, nagsimulang magsalaysay ang espiritu ng kanyang nakaraan. Sinabi niyang mga 170 taon na ang nakalipas, noong taong 1855, nagkaroon ng nakamamatay na sakit sa kanilang nayon at naging napakakaunti ng pagkain. Isang araw, nakahuli siya ng isda at nagmadaling umuwi upang mapakain ang kanyang may sakit na ama at kapatid. Ngunit pagdating ko sa bahay, pumanaw na ang aking ama at kapatid. Sa edad na 20, naulila ako ng lubusan. Nagpatuloy siya, upang mailigtas ang nayon mula sa salot, nagpatawag ang mga tao ng isang shaman. Sinabi nitong kailangang isakripisyo ang isang buhay. Ngunit walang sino man ang handang ialay ang sarili. Dahil wala na akong pamilya, ako ang napagkaisahang ialay. Sinunog nila ako ng buhay. Makalipas ang ilang panahon, isang mayamang pamilya sa nayon ang maingat na nagtipon sa aking mga abo, inilagay iyon sa isang tapayang luwad, at ibinaon sa lupa. Doon nanahan ang aking kaluluwa sa madilim na tapayang iyon. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nawala ang hapdi. Matapos ang 100 taon, inakala kong makapapahinga na ako ng payapa. Ngunit pagkalipas ng 50 taon, natagpuan ng lola ni Sua ang tapayang iyon.
Ibinuhos niya ang mga abo, nilinis ang tapayan, at muling ibinaon upang paglagyan ng kimchi. Ang tapayang yun ang tanging tahanan ko. Dahil wala na akong mapuntahan, napilitan akong pumasok sa kanyang katawan. Dahil sa galit, sinimulan kong gambale ng lahat. At bago siya manganak, lumipat ako sa katawan ng sanggol. Ang sanggol na yun ay si Sua. Agad na nalaman ng mga shaman at mangkukulam na may isang pagal at walang mapuntahang kaluluwa sa loob niya. Kung nahuli nila ako, pahihirapan nila ako. Kaya, upang iligtas ang sarili ko, lagi kong pinalalabas na isa akong nakakatakot na multo. Kung hindi ako makakabalik sa tapayang yun bago sumapit ang susunod na kabilugan ng buwan, mapipilitan akong gumala magpakailanman sa kadiliman, kasama ang aking mga sakit at alaala. Iyon ang dahilan kung bakit matagal ko nang hinahanap ang tapayang yun. Kung maibabalik nila ako roon, makakapanatili ako ng 50 taon ng payapa hanggang tuluyan akong maglaho. Sa kanilang bahay, naghihintay ang espiritu sa gabing kabilugan ng buwan. 2 araw na lamang ang natitira para manatili siya sa katawan ni Sua. Nakaupo siyang mag-isa, laging iniisip na baka mapilitang gumala magpakailanman, dala ang lahat ng sakit na yon. Samantala, kinuha ni Hill mula kay Sang-su ang tirahan ng lola ni Sua. Kinabukasan, naglakbay siya patungo sa dating bahay nito. Pagdating sa liblib na kagubatan, natagpuan niya ang lumang bahay na iniwan na. Ginugol niya ang buong araw sa paghuhukay upang hanapin ang tapayan. Ngunit kahit gaano siya maghukay, hindi niya ito makita. Hindi pa rin siya sumuko at nagpapatuloy sa paghuhukay hanggang gabi. Samantala, ang espiritu ay nakaupo lamang sa duyan, hindi na naglalaro, nakatingala lamang sa liwanag ng buwan. Kinabukasan, napansin ni Hill ang isang ibong nakaupo sa malaking bato, tila may ipinapakita. Mabilis niyang inalis ang bato at muling naghukay. Makalipas ang ilang sandali, natagpuan niya ang tapayang hinahanap. Masaya siyang tumakbo pa uwi dahil gabing iyon ang kabilugan ng buwan. Kailangan niyang makabalik bago sumapit ang ikalawa ng madaling araw. Nang gabing yun, huling nagbihis ng maganda ang espiritu, hinaplos si Ara ng marahan, at lumabas. Nagpunta siya sa tindahan, ibinalik ang paborito niyang cake, at kumuha ng ibang lasa. Ang batang babae na laging naghahanap ng parehong cake gabi-gabi ay sa wakas nahanap ito at labis na natuwa. Habang paalis, nagpasalamat ang espiritu sa tindero. Sinabi ni Sang-su, sa lahat ng taon na ito na hinahabol kita, hindi ko napansin ang pagtanda ko. Inisip ng espiritu kung paanong itinuring niya si Sang-su na tila isang ama, at ngayon kailangang iwanan ng lahat. Mahina niyang sinabi, malapit nang tumaas ang halaga ng lugar na ito. Tama ang desisyon mong bilhin ito. Kapag naibenta mo ang bahay, mapapaaral mo si Sua sa France. At sa natitirang pera, makapaglalakbay ka na rin gaya ng pangarap mo. Pagkatapos ay sinabi niya, panahon ko nang umalis. Sana nakita ko si Hill bago ako tuluyang mawala. Sa sandaling yun, dumating si Hill na hingal sa pagtakbo. Hinawakan niya ang kamay ng espiritu at dinala ito sa paborito nitong hardin ng mga bulaklak. Nang inilabas ni Hill ang tapayan mula sa kanyang bag, napuno ng luha ang mga mata ng espiritu. Tinanong niya, bakit mo pa ginawa ang lahat ng ito para sa akin? Sagot ni Hill, dahil gusto kong maging masaya ka. Tuwing antok na antok ako sa gabi, nagpapanggap kang inaantok para makauwi tayo agad. Lagi kitang nakikitang nagdidilig ng mga puno. Wala pang nakakatakot na maltong gumagawa ng ganyan. Mabuti kang tao. Ang kasakiman ng tao ang nagbigay sa iyo ng masakit na kapalaran na ito. 100 taon mo nang pinapasan ang kirot ng nakaraan. Sa narinig niya, tuluyang bumuhos ang luha ng espiritu. Hindi niya inasahang may makakaunawa pa sa kanyang sakit. Habang umiiyak, sinabi na niya sa wakas ang kanyang tunay na pangalan. Ang espiritu ay nagsabi, ang pangalan ko ay Moon Young. Sinabi ni Hill, kung ganoon, paghandaang bumalik ka sa tunay mong tahanan. Tumakbo si Moon Young papunta sa kanya, umiiyak, at niyakap siya ng mahigpit. Sa mahinahong tinig na puno ng pasasalamat, pinasalamatan niya si Hill. Pagkatapos ay sinabi ni Hill ang kanyang pangalan at hiniling na pumasok na siya sa palayok na luwad. Makalipas ang ilang sandali, makikita si Sua na paalis patungong France upang ipagpatuloy ang kanyang mataas na pag-aaral. Lahat ay pumunta sa paliparan upang ihatid siya. Si Ara ngayon ay may sarili na niyang maliit na tindahan ng tinapay. Si Mr. Sang-su naman ay naibenta na ang lahat ng kanyang pag-aari at nagsimulang maglakbay sa iba't ibang panig ng mundo. At si Hill, gamit ang kanyang kakaibang kakayahan, ay nakakuha ng trabaho sa pantalan bilang tagapamahala ng mga kargamentong lalagyan. Makalipas ang ilang taon, bumalik si Sua sa kanilang bansa. Habang naglalakad, naaalala niya na noong unang araw na nakita niya si Hill, pinunot nito ang isang basag na bote sa kalsada at itinapon sa basurahan. Naalala rin niya ang muli nilang pagkikita sa tindahan ng tinapay kung saan binigyan niya ito ng mamahaling regalo, para lamang magkaroon ng dahilan na makipag-usap sa kanya. Noong araw na pumunta sila sa dalampasigan, hindi naman talaga may sakit si Ara. Sadyang hindi niya ito isinama dahil nais niyang makasama si Hill nang sila lamang. Sa sinihan, sinubukan niyang hawakan ang kamay nito. At sa paliparan, nang lahat ay nagpaalam at umalis, palihim siyang nagpaiwan upang makita pa si Hill ng huling pagkakataon.
Inilabas ni Sua ang kanyang telepono, hinanap ang numero ni Hill, at tinawagan siya. Samantala, makikita na maingat na itinago ni Hill ang palayok na luwad ni Munyang sa kanyang tahanan. Sa payapang tagpong ito nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Ipinapakita sa serye na tinaang kabaitan ay isang lakas. Minsan, ang maliliit na paggawa ng kabutihan ang may pinakamalaking epekto sa buhay ng iba, higit pa sa mga engranding kilos. Itinuturo ng mga palabas na kahit biro lang ang maging mabait sa lahat, baka mayaman pala sila, may malalim itong paalala, maging mabuti hindi dahil may kapalit, kundi dahil tama ito. Gayunpaman, mahalagang alalahanin na ang pag-iisip sa sarili ay hindi kasalanan. Tulad ng pagtulong sa iba, karapat-dapat ka ring tulungan at protektahan ang sarili mo. Dahil ang tunay na kabutihan ay nagsisimula sa taong marunong magmahal at pahalagahan ang sarili niya. Ngayon ay pansamantala muna akong magpapalam, ngunit babalik ako dala ang panibagong kwento ng isang drama. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Nilagang Mani. Hanggang sa muli. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.